Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon muli na kami po ay makarinig ng iyong salita sa umagang ito. At hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na samahan niyo po kami sa anumang aral na inyo pong ipagkakalob sa amin sa umagang ito. Nawa po'y tulungan niyo po ang bawat isa na maitan niyo po sa puso't isipan. Lord, tulungan niyo po ako na maibahagi ang salita sa umagang ito, Panginoon. Hindi ko po ito kakayanin kung wala po ang presensya ng banal na Espiritu. In Jesus' name, I pray. Amen. So, tayo po ay nagbabasa lahat ng Bible. Meron po tayong paboritong basahin. Mayroon din po tayong iniiwasang basahin. Meron po ba sa inyo umiiwas basahin na libro sa Bible? So, ang tema po natin sa umagang ito ay Unveiling the Apocalypse. At ang tema natin ay magmumula sa huling libro ng ating Biblia. Ito nga po ay ang Revelation. Kung alam po na kung naririnig po natin ang libro ng Revelation, ay meron na po tayong nararamdamang parang ayaw natin basahin. Ayaw natin buklatin. Bakit po ba? Kinakatakutan ang librong Revelation. Siguro dahil ilang po sa atin ay yung mahirap daw unawain at ang libro ng Revelation, at ilan din po sa atin ay natatakot dahil sa mga visions nito at sa mga symbolisms. Ganun din po yung mga na iba, narinig ko po last Sunday na sinabi ni Pastor, magsisimula na tayo next Sunday. Nakakatakot kaya yan? So bakit po kayo natatakot? Ang Revelation po, kung pag-aaralan natin ay hindi po ito nakakatakot. Kung babasahin po natin, ang Revelation ay hindi po, kung uunawain po natin ang Revelation, ay dito ay malalaman natin ang Revelation ay hindi po natin iwasan na babasahin. Especially kung ang buhay naman natin, alam naman natin na ang buhay natin ay merong Kristo sa ating buhay. Bakit tayo matatakot sa mga nakasaad o nakasulat sa librong ito? Hindi po ba? At kaya kung babasahin natin sa Revelation chapter 1 verse 3, ang sabi po dito, "Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it. Because the time is near, things will happen." Ano po ang sinabi sa ating binasang teksto? Sinabi po ba dito na katakutan? Iwasan? Hindi. Ang Revelation? Bilang isang Kristiyano po na may pananampalataya, sabi ko nga po kanina, hindi po natin ito dapat katakutan. Dahil hindi sinabi sa Revelation 1:3 na tayo ay katakutan ang Revelation. Kung hindi, kung babasahin po natin ang Revelation, tayo ay pagpapalain. Especially, kung tayo, halimbawa kung may mga naririnig tayo sa mga, alam natin ang mga nangyayari sa ating mga paligid. At kung alam natin tayo, ang ating buhay ay nakasentro sa ating Panginoon. Ang Revelation ay hindi nakakatakot para sa atin. At kung tayo ay tumutupad sa anumang nakasulat sa libro ng Revelation, ito ay magsisilbing aral po sa atin. At ito po ay hindi katatakutan, hindi dapat iiwasan. Dahil ganito rin tinapos ni John ang Revelation. Kung babasahin din po ulit natin sa Revelation chapter 22 verse 7, ang sabi niya, "Look, I am coming soon. I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy in this scroll." Hindi po ba napakaliwanag na sinasabi sa Revelation para hanggang sa unang chapter, hanggang sa huling chapter, ay sinasabi na hindi dapat katakutan ang Revelation. Dahil makikita dahil natin dito na ang pahayag o ang Revelation ay isang encouragement para sa atin. Hindi ito katatakutan. At para maunawaan po natin mabuti ang libro ng Revelation,
Tingnan nga po natin kung ano po yung ibig sabihin ng title na ito, ang Revelation. Babasahin po natin ito sa Revelation 1:1. Ang sabi po dito, the revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servant what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John. So nanggaling po ang pahayag o ang revelation mula po sa ating Panginoong Ama, kay Jesus Christ through John, at ibibigay niya ito sa 7 churches. At ang revelation po ay nanggaling po sa Greek word na apocalypsis, which is in English is apocalypse. At ang apocalypsis po na ito, ang ibig sabihin po ay to make fully known. This is the meaning of the title of the book, to make known and disclose, para ipaalam, ipahayag po sa atin kung ano po ang nilalaman, kung ano po ang ibig sabihin ng revelation. And the word apocalypsis ay may kaugnayan sa salitang apokalupto. Nang ibig sabihin din po ng apokalupto ay to reveal, ipakita sa atin. At ang revelation kung minsan napag-anuhan natin na revelations, hindi po. Hindi po siya plural, ito po ay singular. Plural, revelation lang po siya. Dahil nag-ano lang po ito sa, hindi siya sa multiple vision, kundi ito ay isang, it's about the uncovering of true reality of Jesus.